Number 2, we glorify God by our worship. Psalms 29:1-2. Purihin ng Panginoon, kayong mga anak na makapangyarihan Diyos. Purihin siya sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Papurihan ng Panginoon ng mga papuring nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo siya sa kanyang banal na presensya. Na-realize ko na ang pagsamba sa Diyos ay ang isa pang nagbibigay ng glory sa Kanya. Sabi sa talata ay ang pagsamba ay nararapat ibigay sa Kanya. Ang pagsamba ay ang pagtawag mo sa Kanyang pangalan at pagbibigay mo ng papuri sa Kanya dahil sa Kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Ang pagsamba sa Kanya ay paghinto ng ibang activities sa buhay mo at paglalagay ng iyong buong puso at isip sa Diyos para matanggap mo ang Kanyang salita at tumugon naman pabalik sa Kanya na may pananampalataya at pagsisisi at pagsunod. Ang pinagsama-sama nating pagtawag sa pangalan niya, pag-awit ng papuri sa Kanya, panalangin ng sabay-sabay, pag-alay ng ating handog, paglilingkod at iba pa ang nagbibigay sa Kanya ng kaluguran. Kaya pag-usapan natin paano ba tayo sasamba sa paraan na magbibigay ng glory sa Diyos. Una, have a proper object of worship. Ang magiging focus ng iyong pagsamba ay ang Diyos lamang. Ipapakita mo sa Kanya na walang ibang dapat sambahin kung hindi siya lamang. Ipapakita mo sa Kanya na siya ang pinaka-importante sa buhay mo at ang iyong time, talent at resources ay marapat lang na ihandog sa Kanya. Bakit? Kasi siya ang lumikha sa atin. Kaya ka narito ngayon sa lupa ay dahil siya ang nagbigay ng buhay sa iyo. Ang lahat ng kung anuman ang meron ka ngayon ay galing sa Kanya. Sabi sa Pahayag 4:11, aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Then, sabi pa sa Santiago 1:17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Kaibigan, ang buhay mo, lakas, talent, trabaho, pamilya, sasakyan, bahay, damit, cellphone at iba pa, ang lahat ng yan ay galing sa Diyos. At kung galing lahat yan sa Diyos, ay hindi ang mga bagay na yan yung ating sasambahin. Hindi ang mga bagay na yan ang ating priority. Kaya kung gusto mo sambahin ang Diyos, ay kailangan mo tanungin ng sarili, sino o ano ang iba't ibang altar na nasa buhay ko? Anong mga area ng aking buhay ang mas pinahahalagahan ko kaysa sa Diyos? Ano ang nagiging balakid o kakumpetensya ng Diyos para hindi ako makasamba sa Kanya? Pwedeng ang sinasamba mo ay ang iyong asawa, trabaho, posisyon, negosyo, hobbies, entertainment, at iba pang accomplishments. Kaibigan, kapag nagsimula ka ng yumukod at sumamba sa mga ito, ay ito na ang nagiging idol mo sa buhay. Kaibigan, simulan mo bumalik sa toong Diyos na lumikha at nagmamahal sa iyo. Bakit? Kasi kahit makuha mo ang lahat ng relasyon at ari-arian sa buong mundo, ay empty ka pa din at walang buhay. Kaya nga, simulan mo palaguin ang iyong relasyon sa Diyos at sambahin mo siya ng buong puso. Na-realize ko na maraming Kristiyano ang sumuko sa paglakad kasama ang Diyos. Kasi maring wala silang lumalagong relasyon sa Diyos. Maring iniisip niya na yung worship niya paglinggo ay okay naman at nakakalugod sa Diyos. Kahit na ito ay tira-tirang time, tira-tirang lakas, tira-tirang resources. Iniisip niya okay lang naman, magpuyat, Sabado naman. Tapos kinabukasan sa pagmamadali, sa pag-worship, ay disoriented. Wala sa focus, lumilipad yung isip, nangihina pa at inaantok. At kapag nakapagpakita na sila sa pastor ng Sunday na yon, iniisip nila na ito ay worship na. Pero I praise God, dahil marami din sa inyo ang nag-worship ng buong puso, buong lakas, buong isip, dahil kilala mo na mas malalim ang Diyos at lumalago ang iyong relasyon sa Kanya. Pinapakita mo sa Kanya na ang object of worship mo ay ang Diyos at hindi ang mga bagay na maaaring makadistract sa iyo. Pangalawa, kung gusto mo ipakita ang totoong pagsamba sa Diyos, ay you worship with the heart of respectful reverence. Ibibigay mo sa Kanya ang pinakamataas na paggalang. Hindi ko alam sa iyo, kaibigan, pero ako, nalulungkot ako kapag may isang tao na naririnig ko na nagsasabi, naku, kailangan ko gawin ito kasi magagalit yung nasa taas.
Daan muna ako ng simbahan para magbawas ng kasalanan kasi yun na sabi ng bossing ko sa taas. Kaibigan, kailangan nating alalahanin na ang pinapatungkulan natin at ang sinasamba natin ay ang banal na Diyos. Hindi ako nagiging legalistic, pero kailangan mong ibigay ang paggalang sa Diyos. Pansinin natin si David, sabi niya sa mga awit 24:3, sinong aakyat sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Grabe, parang sinasabi niya na wala namang karapat dapat tumayo sa presensya ng Diyos kasi sobra siyang banal. Kaya kung pinayagang kanyang tumayo sa banal niyang presensya, ay ibigay mo ang paggalang sa kanya. May isang taon nagkwento patungkol sa mga kumakanta sa isang church. Sabi niya na nung pagkatapos kumanta ng mga choir ay umakyat na ang pastor at nagsalita. Now, yung mga kumanta, hindi umupo at nakinig. Meron nagpunta ng CR, merong kumain, merong natulog. Grabe, sabi niya, hindi ito ang worship. Hindi ito ang paggalang sa Diyos. Naalala ko na may pagkakataon na nanalangin ako sa Diyos habang nagpipraise and worship kasi nadidistract ako sa mga pumapasok at nagko-comment sa App Live. Sabi ko, Lord, patawad. Hindi ako nag-worship kasi sa halip na magpuri ako sa iyo, ay mas abala pa ako sa pagbasa at pagtingin ng mga pumapasok sa App Live. Sabi ko, Lord, distracted ng puso ko. Tulungan mo ako na mag-focus sa pagsamba sa iyo. Gusto kitang kantahan at purihin. Kaibigan, ibigay natin ang pinakamataas na respeto sa Diyos. Mag-participate tayo sa pagpupuri sa Kanya. Narealize ko doon sa burning bush, sabi ng Diyos kay Moses na siya ay nasa holy ground. Then doon naman sa tabernacle, sa kanilang worship center, ito ay napapaligiran ng tabing. Naka-enclose sila ng tabing. Ang purpose nito ay para ipahiwatig sa mga tao na wala na sila sa labas. Wala na sila sa common ground. Ikaw ay nasa holy ground na. Ang pagpasok mo dito ay participation mo ng buong puso sa pagsamba sa Diyos. Nakakalungkot kasi pag nasa online tayo nag-worship, minsan maring nakahiga tayo. Minsan kumakain sa lamesa. Minsan may kausap. Minsan may tawag sa kabilang phone. Minsan may sinasagot sa messenger. Grabe, ang pagsamba ay pagbigay mo ng mataas na paggalang sa Diyos. Bakit? Kasi wala ka sa common ground. Nasa holy ground ka, kasama na natin ang presensya ng Diyos. Kaya't ibibigay natin sa Kanya yung ating buong attention, buong ating paggalang. Then we respect God with our presence. Ang ibig sabihin, present ka sa Kanya. Sa Kanya yung moment na yon. Wala kang ibang iniisip at pinaplano. Hindi ka nagmamadali. Bakit? Kasi paano mo makikita ang beauty o kagandahan ng Diyos kung nagmamadali ka lagi? Dapat ang focus mo sa Kanya ay nasa Kanya lang. Lord, gusto po kitang makilala. Magpakilala ka po sa akin. Hayaan mo na makita ko ang kadakilaan mo, ang kapangyarihan mo, ang pagmamahal mo, ang grace at mercy mo. Narealize ko, tuwan-tuwa ang dyablo kapag nakikita niya, lumilipad ang iyong isip. Naalala ko dati, nung ako'y nag-worship, wala pa akong phone na may Bible at journal. Kaya ang ginagawa ko habang nag-worship, binubuklat ko ang verse na pinag-uusapan at sinusulat ko doon sa tabi ng verse ang natutunan ko. Tapos pupunta ako sa likod, sa index, isusulat ko naman doon ang verse. Kapag halimbawa ito ay patungkol sa faith, ilalagay ko sa index ng faith yung verse. Pag ito ay patungkol sa thanksgiving, then isusulat ko sa tabi ng thanksgiving yung verse. Every Sunday ay dala ko yung aking Bible at sinusulat ko dito ang lahat ng aking natutunan upang mai-apply at maituro ko din sa iba. Kaibigan, itong ibig sabihin ng respect God in your presence and participation. Ibig sabihin, ipapakita mo sa Kanya na moment mo ito, Lord, ang buong attention ko ay nasa iyo lang at hindi sa aking sarili. Sabi ni Louis Giglio, worship should matter to us simply because it matters to God. Worship does not begin with us. Worship begins and ends with God, and God is worthy of all praise from all people for all time. Kapag hinalikan ko yung aking asawa, ay pinapakita ko yung aking pagmamahal sa kanya. Yung aking panlabas ay nagre-respond sa laman ng aking panloob na pagmamahal. Na-realize ko na ang aking aksyon ay nagsasabi ng kung ano ang nararamdaman ko sa panloob. Pero paano kung hindi ko ito ginagawa? Malamang, hindi mararamdaman ng aking asawa ang aking pagmamahal. The same thing na ang totoong worship na galing sa puso
makikita sa aksyon ng isang tao. Kung hindi tayo kumakanta, hindi tayo excited, hindi tayo nagpe-prepare ng ating sarili para sumamba, hindi tayo nagbubulay-bulay para isipin ang ating ia-apply, ay kailangan nating tanungin kung ang pagmamahal ba talaga sa Panginoong Hesus ang laman ng puso natin. Pangatlo, kung sasamba tayo sa Diyos, alalahanin natin na our purpose is to enjoy God. Awit 37:4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ang enjoyment mo ay wala sa ganda ng music, wala sa galing ng pastor at galing niya mag-joke. Ang enjoyment mo ay wala sa mga kapatiran o kasama mong volunteers, kundi ang enjoyment mo ay makasama mo ang presensya ng Diyos at marinig mo yung kanyang sasabihin sa iyo. Para sa iyo, ito palang sulit na ang araw mo. At pang-apat, kung gusto mong sambahin ang Diyos sa paraang mag-glorify sa Kanya, ay let your worship be reflected in your everyday living. Ang worship ay hindi nagtatapos paglinggo, kung hindi ito ay lifestyle. Sabi sa 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Sabi sa talata, ay kahit ano ating ginagawa, ay gawin natin ito sa paraang magbibigay ng glory sa Diyos. Ang ibig sabihin ay nagkakaroon na ng pagbabago sa lahat ng area ng ating buhay. Sinasamba mo ang Diyos sa pamamagitan ng pag-allow mo sa Diyos na baguhin ka niya, kahit masakit at mahirap. Sabi ni Richard Foster, if worship does not change us, it has not been worship.